Tumawa ng malakas ang Flame Demon Lord. Akala mo hindi alam ng kamahalan kung ano ang gusto mong gawin? Hindi ba't gusto mong gamitin ang corpse explosion laban sa kamahalan? Paano ka bibigyan ng kamahalan ng ganitong pagkakataon? Bahagyang lumubog ang puso ni Lin Moyu, siya nga naman, hindi rin tanga ang mga hari ng demonyo. Ngunit, sa mga aklat ng lahi ng tao, nakasulat na ang mga hari ng demonyo sa Abyss ay kilala sa pagiging tuso at mapanlinlang. Naramdaman ni Lin Moyu na hindi lahat ng hari ng demonyo ay ganito, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi tanga ang mga hari ng demonyo. Sila ang mga pinuno ng Abyss. Kung sila ay tanga, paano nila mapapamahalaan ang kanilang mga teritoryo? Kaya naman, hindi kailanman minamaliit ni Lin Moyu ang sinumang hari ng demonyo. Nang matuklasan ng Flame Demon Lord ang kanyang plano, tinangay nito ang mga bangkay at ang mga halimaw na nagtitipon sa isang lugar. Hindi naman nagulat si Lin Moyu dito, sa katunayan, inaasahan niya na ito. Sumpa ng kahinaan, baga ng kaluluwa. Halos sabay na inilabas ang dalawang kakayahan. Isang pulang liwanag ang kumislap sa ibabaw ng ulo ng Flame Demon Lord, isang maliit na espada na may tanikala ang lumitaw. Agad na sumunod ang baga ng kaluluwa. Sumigaw ng malakas sa sakit ang Flame Demon Lord. Mula pa noon, naranasan na nito ang sakit ng baga ng kaluluwa. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa alaala nito ang sakit na iyon. Ang galit nito kay Lin Moyu ay lalo pang tumindi, na halos gusto na nitong mamatay. Ngunit noon, wala pang level 30 si Lin Moyu. Ngayon, ang mga attributes at kakayahan ni Lin Moyu ay tumaas na ng husto. Ang pinsala ng baga ng kaluluwa ay nakakatakot at ang sakit ay doble pa. Sa gitna ng sigaw ng sakit ng Flame Demon Lord, halatang halata ang pagkamuhi. Sunod-sunod na death ray ang pinakawalan nito, kasabay ng pagwalis ng apoy sa lupa. Sa kasalukuyan, apektado ito ng sumpa, kaya ang mga kilos nito ay bumagal ng husto. Nang maaktiba pa lamang ang death ray, nakaiwas na si Lin Moyu. Dumaan lamang sa gilid niya ang death ray. Muling sumabog ang kanyang bone armor, at kasabay nito, nasugatan din ang leiyo ng mga patay. Gumanti si Lin Moyu. Agad na bumagsak muli ang baga ng kaluluwa sa Flame Demon Lord, na nagpasigaw dito ng walang tigil. Kahit na isang hari ng demonyo mula sa Abyss, hindi nito lubusang maiiwasan ang epekto ng sumpa. Ngunit may kakayahan itong sirain ang sumpa, kailangan lamang nito ng kaunting oras. Napakaikling oras lamang ang kailangan upang masira ang sumpa, pinakamatagal na ang kalahating segundo. Kahit kalahating segundo lamang, kailangang subukan ni Lin Moyu na pahabain ang oras upang mas matagal manatili ang sumpa. Ang baga ng kaluluwa ay may ganitong epekto, ginagawa nitong hindi pinapansin ng Flame Demon Lord ang pag-alis ng sumpa. Nawala sa sarili ang Flame Demon Lord. Libu-libong komplikadong mata ang lumitaw sa katawan nito, lahat ay nakatitig sa kanya. Nakaramdam ng takot si Lin Moyu. Mula sa bawat mata, sunod-sunod na death ray ang pinakawalan, walang tigil na tumutudlas sa kanya. Hindi niya ito maiiwasan, kaya niya lamang itong salagin ng husto. Matagal nang basag ang bone armor, at hindi na ito makasabay sa pagdagdag. Habang umiiwas si Lin Moyu, pinilit niyang gamitin ang baga ng kaluluwa upang hindi bigyan ng pagkakataon ng Flame Demon Lord na alisin ang sumpa. Hindi na niya pinansin ang bone armor. Oh, talagang lumakas ka na nga. Pero gaano ka katagal makakatagal? Hindi ba't may kwento ang lahi ninyo tungkol sa pusa na naglalaro sa daga? Pakiramdam ko ay katulad ito ng sitwasyon ngayon. Tumawa ng malakas ang Flame Demon Lord, patuloy na umaatake ng walang tigil. Sa ilalim ng atake ng death ray, kailangang umiwas ni Lin Moyu. Mukhang nahihirapan siya. Mabuti na lamang at nasa level 48 na siya ngayon, mas malakas kaysa noong huling beses na nakaharap niya ang Flame Demon Lord sa paglalakbay patungo sa lupang ninuno. Ang kanyang katatagan ay tumaas ng malaki, at ang kanyang depensa ay lumakas din ng husto. Sa sandaling ito, ang kanyang leiyo ng mga patay, ang kabuoang bilang ng mga kalansay ay umabot na sa 23,520, kasama pa ang 84 na reserbang kalansay sa summoning space, at 28 na necromancer general. May kakayahan silang magbahagi ng buhay, napakalakas na lakas buhay. Sa ganitong mga attributes, si Lin Moyu ay mas malakas na kaysa dati. Hanggat hindi siya tinatamaan ng pangunahing mata ng Flame Demon Lord ng matagal, kaya niya itong malampasan. Habang umiiwas, handa na ang kanyang plano. Mula sa kailaliman ng bangin, libu-libong kalansay na mandirigmang berserker ang umakyat. Lahat sila ay may dalang bangkay ng halimaw.
Ang ilalim ng bangin ay nalinis na ng legion ng mga patay, walang natirang kahit isa. Sa labas, mukhang inaakit lamang ni Lin Moyu ang mga halimaw sa talampas BLG. Tatlo, ngunit sa katotohanan, isang malaking bilang ng legion ng mga patay ang lihim na pumasok sa kailaliman ng bangin upang linisin ang mga halimaw at lumikha ng mga bangkay. Kasabay nito, sa talampas BLG. Tatlo, maraming halimaw na ang napatay. Ang lupa ay puno ng mga bangkay. Sa talampas BLG. 2 at talampas BLG. 1, mayroon ding mga legion ng mga patay na kumikilos. Pinapatay nila ang mga halimaw at patuloy na dinadala ang mga bangkay. Simulan na. Sa wakas, nasa posisyon na ang mga bangkay. Biglang nagbago ng direksyon ang katawan ni Lin Moyu, lumapit sa Flame Demon Lord. Biglang lumitaw ang isang Necromancer General sa harapan niya. Pagkalitaw pa lamang, sumugod ito ng parang baliw patungo sa Flame Demon Lord. Habang sumusugod ang Necromancer General, patuloy itong gumagamit ng mga kakayahan, walang tigil na nagpapagaling sa sarili at sa legion ng mga patay. Bilang isang summoned creature, ang Necromancer General ang may pinakamataas na katatagan. Matapos tumaas, ang katatagan nito ay lumampas na sa 460,000. Mas mahirap pa itong patayin kaysa kay Lin Moyu. Tumawa ng malakas ang Flame Demon Lord. Akala nito ay hindi na makakatagal si Lin Moyu. Gamitin ang summoned creature bilang panangga? Gaano katagal yan makakatagal? Walang tigil na pinaputukan ng death ray ang malaking katawan ng Necromancer General. Ang presensya ni Lin Moyu at ng Necromancer General ay nakuha ang atensyon ng Flame Demon Lord. Ngunit hindi nito napansin na may mga kalansay na mandirigmang berserker na lumalapit sa likuran nito. Sa kanilang mga kamay, may hawak silang mga bangkay ng halimaw. Tahimik na inihagis ang mga bangkay. Ang apoy sa kamay ni Lin Moyu ay biglang huminto, nagpalit ng kakayahan. Kasanayan, corpse explosion. Boom! Tinangay ng pagsabog ang apoy. Umungol sa sakit ang Flame Demon Lord. Bagaman mga bangkay lamang ng level 52 na halimaw ang pinasabog, nang idagdag ang sumpa at iba pang kasanayan, nagdulot pa rin ito ng pinsala sa kanya. Isang tumpok ng mga bangkay ang inihagis, at sunod-sunod na pagsabog ang naganap. Lumitaw ang napakaraming kalansay na mago at kalansay na banal na mamamana. Agad silang nagsagawa ng mga atake. Ang paghahagis ng bangkay ay trabaho ng mga kalansay na mandirigma, ang pag-atake ay trabaho ng mga kalansay na mago at banal na mamamana. Nagliwanag ng husto ang katawan ng Flame Demon Lord. Ang malakas na elementong pagsabog at ang matatalim na palaso ay hindi makatagos sa katawan nito. Ang apoy na sumusunog sa buong katawan nito ay nagsisilbing natural na baluti, humaharang sa mga atake mula sa matatalim na palaso. Ang mga ataking ito ay masyadong mahina kumpara sa tunay na antas ng hari ng demonyo. Tanging ang corpse explosion lamang ang nakakapagdulot ng kaunting pinsala dito, ngunit kaunti lamang iyon. Ang depensa ng hari ng demonyo ay masyadong malakas, nakakatakot sa lakas. Masyadong mahina, yun lang pala ang mga kakayahan mo. Walang kwenta, masyado lang pala akong nag-iingat kanina. Tumawa ng malakas ang Flame Demon Lord nang walang tigil. Napagtanto nito na masyado itong nag-ingat kanina. Tutal, si Lin Moyu ay isang bata lamang na wala pang level 50. Sa mata ng isang hari ng demonyo na nasa level 70 na tulad niya, wala siyang halaga. Maliban sa medyo masakit, ang baga ng kaluluwa ay hindi nagdulot ng malaking pinsala. Ang corpse explosion ay mukhang nakakatakot, ngunit ang pinsala ay hindi rin gaanong kalakihan. Pinakamarami na ang magdulot ng ilang gallows. Tungkol naman sa mga atake ng mga kalansay, hindi man lang nito kayang basagin ang kanyang depensa. Ang Necromancer General ay maaari lamang magsilbing panangga. Yun lang pala ang lakas mo. Maliban sa kakayahang magparamdam sa kamahalan ng kaunting sakit, isa ka lang palang basura. Kahit na marami kang summoned creatures, hindi ka nila iligtas. Maghanda ka ng matakot. Palapit na ng palapit ang kamatayan mo. Sumigaw ng parang baliw ang Flame Demon Lord. Ang apoy ay lalong sumiklab ng husto mula sa katawan nito, sumanib sa apoy ng impyerno na bumabalot sa buong piitan. Nagsimulang magwala ang apoy ng impyerno dahil binigyan ito ng napakalaking lakas. Ang mga atake ay naging mas malakas, ngunit ang depensa ay medyo hamina. Matapos matuklasan na hindi gaanong kalakas ang mga atake ni Lin Moyu, isinuko nito ang bahagi ng depensa at nagsimulang umatake ng buong lakas. Malinaw na naramdaman ni Lin Moyu na ang pinsalang tinatanggap ng Necromancer General ay palaki ng palaki.
Kung magpapatuloy ito, hindi makakatagal ang Necromancer General ng higit sa 10 segundo. Ngunit, naisakatuparan na ang kanyang plano. Ang mga naunang pagsabog ay pawang mga sariwang bangkay, kaya natural na hindi malaki ang pinsala. Totoo ngang ganoon ang mga kalansay na mago at banal na mamamana. Tutal, nasa level 48 lamang sila. Gaano man kalakas ang kanilang attributes, limitado pa rin ang kanilang pinsala. Ang hindi pagbasag sa depensa ay inaasahan na niya. Ngayon, ang tunay niyang isasagawang nakamamatay na pag-atake ay halos isang beses lamang magagawa. Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon at ganap na lipulin ang Flame Demon Lord. Sa likod ng kanyang kamay, ang sinaunang runa ay lumitaw. Isang sinag ng liwanag ang tumama sa lahat ng summoned creatures. Biglang naaktiba ang kasanayang Strong Army. Strong Army, sa loob ng 30 segundo, lahat ng pangunahing attributes ng sarili at ng mga summoned creatures ay tataas ng 200%. Lahat ng ataking nagdudulot ng pinsala ay tataas ng 500%. Ang cooldown time ay 1 oras. Sa sandaling ito, nagsimulang sumabog ang lakas ng mga kalansay. Matapos mapalakas ng talento, ang 4 na pangunahing attributes ng kalansay na mandirigmang Berserker ay 1.9 million. Sa estado ng Strong Army, tumaas ito sa 5.7 million. Idagdag pa ang 40% na dagdag mula sa Necromancer General, agad na umabot ang 4 na attributes sa 7.98 million, halos 8 milyon. Ang espiritu ng kalansay na mago ay umabot sa 2.3 million. Ang attributes ng banal na mamamana ay mabilis ding tumaas. Bukod sa mabilis na pagtaas ng attributes, lahat ng pinsala ay tumaas din ng 500%. Sa madaling salita, ang pagtaas ng lakas ay mahigit 10 beses. Ang depensa ng Necromancer General ay mabilis ding tumaas. Ang katatagan nito ay halos 1.4 milyon. Ang lakas ng depensa ay napakalakas. Ang ilang pinsalang tinamo kanina ay halos gumaling sa isang iglap. Muling may mga bangkay na inihagis mahigit 200 sariwang bangkay. Nagsimula na ang tunay na pagpatay. Isang berdeng liwanag ang sumabog na parang bituin, nakakasilaw sa tingkad. Venomous Star Explosion. Ang nakamamatay na pag-atake ni Lin Moyu ay nagsimula sa Venomous Star Explosion. Ang level 48 na Venomous Star Explosion, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng talento, ay may 20,000 lakas ng pinsala bawat segundo. Ngayon, kailangan pa itong dagdagan ng 500% na pinsala mula sa Strong Army. Ang pinsala bawat segundo ay katumbas na ng 140,000 lakas ng pinsala. Bagaman ang 140,000 lakas ng pinsala ay wala lang sa Flame Demon Lord, ang pinahahalagahan ni Lin Moyu ay ang isa pang katangian ng Venomous Star Explosion. Sa estado ng pagkalason, ang kakayahang magpagaling sa sarili ay limitado. Ito ang katangian ng mga kasanayan sa lason. Napakalakas ng kakayahang magpagaling ng hari ng demonyo, na maaaring makaapekto sa kanyang plano ng pagpatay. Ang unang hakbang niya ay pigilan ang kakayahan nitong magpagaling. Sa sandaling ito, ang mga bangkay ay nasa posisyon na, lumilipad sa himpapawid. Ngunit ang Flame Demon Lord ay tumatawa pa rin ng malakas. Hindi ko inaasahan na mayroon ka pang kasanayan sa lason. Pero walang silbi. Ang kaunting lakas ng atake na iyan ay hindi kayang saktan ng kamahalan. Talaga bang hindi masaktan? Pinag-isa ni Lin Moyu ang kanyang mga kamay, muling nagpasabog ng mga bangkay, mga sariwang bangkay. Ang malalakas na pagsabog ay agad na tumabon sa boses ng Flame Demon Lord. Sa pagkakataong ito, ang mga kalansay na mago at banal na mamamana ay tunay na naglabas ng buong lakas. Sa isang iglap, tila nabasag nila ang depensa ng Flame Demon Lord. Isang segundo ang lumipas, isang sigaw ng sakit na yumanig sa buong kalangitan ang umalingaw-ngaw mula sa Flame Demon Lord. Sumugod ang mga kalansay na mandirigmang Berserker na parang kidlat. Ang mga kalansay na mandirigmang Berserker ay balanse sa 4 na attributes. Kung gaano kalakas ang lakas, ganoon din kabilis ang liksi. Ang halos 8 milyong attribute ng liksi ay nagbigay sa mga kalansay na mandirigmang Berserker ng bilis na parang kidlat. Halos sa isang iglap, nakarating na ang mga kalansay na mandirigma sa harap ng Flame Demon Lord. Ang pulang liwanag ng palakol ay sumiklab. Lumitaw ang kasanayang Heavy Strike, Berserk Strike. Level 1, nagdudulot ng 600% pinsala sa target, cooldown 10 minuto. Ang lakas na attribute ay 8 milyon na, at tumaas pa ito ng 6 na beses. Hindi ko alam kung ano na ito. Ang palakol na may halos 48 milyong lakas ay hamampas pababa. Ang depensa ng Flame Demon Lord ay napunit na parang papel.
Itim na dugo ang tumalsik sa himpapawid kasama ng nag-aalab na apoy. Isang nakakabinging sigaw ng sakit ang muling umalingaw-ngaw. Ang kalansay na mandirigmang berserker ang tunay na nakamamatay na pag-atake, at ito rin ang pinakamalakas na paraan ng pag-atake ni Lin Moyu. Nalampasan nito ang elementong pagsabog ng kalansay na mago at pati ang sure hit arrow ng banal na mamamana. Corpse Explosion, elementong pagsabog, sure hit arrow ng banal na mamamana, berserk strike ng kalansay na mandirigmang berserker apat na pinagsama. Agad nitong nagdulot ng malubhang pinsala sa Flame Demon Lord. Sa gitna ng sigaw ng sakit, desperadong gustong tumakas ng Flame Demon Lord. Galit itong sumigaw, Lin Moyu. Nang ahas kang linlangin ako, ngayon lamang nito napagtanto na nagpapanggap lamang si Lin Moyu kanina. Nagkunwari siyang isang baboy na ngayon ay gustong kumain ng tigre. Susubukan sanang lumipad palayo ng Flame Demon Lord, ngunit pagkatapos ay natuklasan nito na noong una itong lumapit sa Necromancer General, mahigpit na nitong hinawakan ang mga galamay nito at hindi binitawan. Hindi lamang sila, kundi pati ang mga kalansay na mandirigmang berserker ay ipinasok ang kanilang mga kamay na buto sa mga sugat nito, hinihila ito ng mahigpit.